Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Narito tayo ngayon para pag-usapan ang mga hakbang na ating gagawin para ating mapagtagumpayan ang new normal education. Parents from kinder to grade 2, welcome po sa ating Parents and Learners Webinar Forum for Modular Distance Learning. Kayo po ang magiging katuwang namin para mapagtagumpayan ang hamon na ito. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng programa. Tuloy ang edukasyon sa new normal na sitwasyon. Sa pagsisimulan ng ating programa, sabayan natin ang pag-awit ng isang nationalistic song na susundan naman ng panalangin na pangungunahan ni Ginang Angelina C. Kasaway. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ang pagbabalik po ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo ay hindi sapat, O Diyos, sa pagmamahal at pag-iingat mo sa amin. Bago po ang lahat, dalangin namin ang iyong pagpapatawad sa lahat ng aming mga kakulangan, maging sa aming mga karamihan. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong pagsama sa amin sa hapong ito. Gawin mo pong bukas ang aming puso at isip. Puso't isip na nagpapaturo at nagpapasakop sa iyong kalooban. Alang-alang po sa mga batang nag-aaral sa aming paaralan. Pinasasalamatan din po namin ang bawat magulang na kasama namin ngayon sa kanilang buong pusong pagtugon sa aming panawagan, sa kanilang kooperasyon at oras na inilaan.
Ito po ay isang pagpapatunay na hindi namin mabibigo ang iyong kalooban. Dalangin din po namin na iyong pagpalain at ibalik ang mga nawalang kalakasan ng mga gurong naglaan ng oras para sa katagumpayan ng aming pagsasama-sama ngayon. Inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan. Maging ang kasagutan mo sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy ng ating programa, narito ang kagalang-galang at napakabait na bagong punong guro ng Langgam Elementary School na si Ginang Rosalie M. Mabale para sa kanyang pambungad na pananalita. Maraming salamat po, Ma'am Mabale. Dadako na po tayo ngayon sa pinakamahalagang parte ng programang ito, ang presentasyon ng ating School Learning Continuity Plan. Ang unang bayan ng Laguna ay San Pedro na kilala. Magandang San Pedro! Tayo na't kilalanin ng isa sa pinakamalayo at pinakamalaking paaralang elementarya sa lungsod ng San Pedro, ang Langgam Elementary School. Ang Langgam Elementary School ay may vision, mission at core values. Ito ay batay sa Artikulo 14 ng 1987 Philippine Constitution upang matiyak ang magandang kalidad ng edukasyon ngayong panahon ng COVID. Gumawa ang paaralan ng Learning Continuity Plan na angkop para sa mga mag-aaral batay sa resulta ng survey. Ang Langgam Elementary School ay may kabuoang populasyon na 3,803 ngayong taong panuruan. Kinder, 481. Grade 1, 513. Grade 2, 561. Grade 3, 612. Grade 4, 551. Grade 5, 478. Grade 6, 587. Base sa LESF, makikita rito na mula sa 3,803, 800 na mag-aaral ang nais na kumuha ng online modality at 3,003 naman ang nais ay modular modality. Ang mga guro ng Langgam Elementary School mula kindergarten hanggang grade 6, kasama na ang gwardya at maintenance staff, ay may kabuuang bilang na 89. 14 mula rito ay mga lalaki at 75 naman ang mga babae. Narito naman ang mga hamon na makakaapekto sa pagkatuto ng mag-aaral at kung paano ito masusolusyonan. Pinakikita dito na kalahating porsyento ng mga magulang ang nakapagtapos ng pag-aaral. Samantalang, 29% naman ang nakapagtapos sa sekundarya at maaaring may kayang gabayan ang kanilang anak sa pag-aaral. 21% naman ang nakapagtapos ng elementarya na maaaring mahirapan sa pagtuturo sa kanilang anak kung kaya't kailangan ng gabay ng mga guro, lalong-lalo na sa mataas na baitang. Ipinakikita din dito na 50% ng mga magulang ay mga full-time worker, 27% naman ang part-timer at 10% ang hindi nagtatrabaho. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na magkasabay ang oras ng pagtatrabaho at ang oras ng pag-aaral. Kaya naman, ang paaralan ay nagsasagawa ng iba't ibang kaparaanan upang masolusyonan ang hamong ito. Mula sa datos na 1,089,
o 29% lamang ang may miyembro sa pamilya na may kakayahang umalalay sa pag-aaral ng mag-aaral. Kung kaya, ang paaralan at ang samahang kabataan, katuwang ang Barangay Education Counselor, ay magtutulungan upang mabigyan ng solusyon ang nasabing hamon. Kaugnay sa pagkakaroon ng gadget, 401 ang may basic cellphone. 1,528 ang may smartphone. 272 ang may tablet. 226 ang may desktop. 336 ang may laptop. Sa kabuuan, mayroong 2,382 ang mayroong gadget na maaaring i-connect sa internet. 554 ang may telebisyon, subalit 215 lamang ang may cable connection. Samantalang, 633 ang mga mag-aaral na walang anumang gadget sa bahay. Ito marahil ang dahilan kaya mas marami sa mga magulang ang pinili ang modular distance learning. Sinusuportahan ng Langgam Elementary School ang sulong edukalidad ng Central Office, pati na rin ang ICLEA framework ng rehiyon. Naniniwala rin kami na hindi dapat matigil ang edukasyon kahit pa sa gitna ng pandemya. Ito po ang Learning Continuity Plan framework ng aming paaralan. Sa online distance learning, magkakaroon ng teachers, parents, and learners orientation sa Google Suite o sa Google Classroom, ang lahat na mag-online distance learning. Magbibigay ng Google Classroom ID ang mga school ICT coordinators. Ito ang gagamitin ng mag-aaral upang makita niya ang kanyang Google Classroom. Mula sa kanyang online classroom ay maaari na niyang makita ang kanyang mga kamag-aral at guro. Synchronous na pagkatuto ang tawag kapag ang mag-aaral ay gumagawa, sumasagot at nakikipag-ugnayan sa kanyang guro at kapwa mag-aaral sa itinakdang oras. Ang asynchronous learning ay maaaring gawin sa panahon na available ang bata. Maaaring di siya makasabay sa kanyang mga kamag-aral sa panahong mahina ang internet, kaya pwede pa din siya mag-aral sa asynchronous na paraan. Ang pagsagot at pagpasa ng gawain sa guro ay gagawin sa online. Sa modular distance learning, ang paaralan na magpiprint at mag-aayos ng modules. Ang paaralan din ang magtatakda kung kailan at saang hub ito kukunin. Tanging mga magulang lamang o tagapag-alaga ang pinapayagang kumuha ng modules. Iuuwi nila ito sa kanilang tahanan at doon, maaari nang magsagot mag-isa ang bata kung siya ay independent na. Maaari ding turuan o gabayan ng mga magulang ang kanyang anak sa pag-aaral ng module. At pwede ding makipag-ugnayan ng mga magulang sa guro kung siya ay may katanungan tungkol sa aralin o paksa. Ibabalik ang module sa paaralan sa itinakdang araw upang masuri at makapagbigay ng puna ang guro. Sa combined modular distance learning and online distance learning, magkakaroon din ng teachers, parents, and learners orientation sa Google Suite o sa Google Classroom. Magbibigay din ng Google Classroom ID ang mga school ICT coordinators habang inihahanda ang modules. Ang kanilang Google Classroom ID ang gagamitin nila upang makita ang kanilang Google Classroom. Habang ang mga magulang naman ang kumukuha ng module sa paaralan. Maaaring mag-aral ang bata kahit mahina ang internet dahil mayroon naman tayong asynchronous na paraan. Pwede din niyang pag-aralan ng kanyang mga modules sa tulong ng kanyang mga magulang at guro. Magbibigay ng pagtatasa ang guro batay sa ipinasa ng bata na modules at sa online. Bilang pagmamarka ngayong panahon ng new normal, gagamitin pa din ng ating mga guro ang DepEd Order No. 8 Series of 2015. Ito ang Policy Guidelines on Classroom Assessment para sa K-12 Basic Education Program. Narito ang pagtatasa
Upang matiyak na magiging maayos ang mga gawain ng mga mag-aaral at guro sa darating na pasukan, masusing pinag-isipan at pinagplanuhan ng 80 guro, 42 guro at ng punong guro ang mga pang-araw-araw na gawain sa online distance learning at modular distance learning. Para sa teacher deployment, makikita sa talaan ang mga gurong nakatalaga sa bawat baitang base sa modality na lumabas sa survey. Batay sa datos ng School Property Custodian, ang lahat ng 84 na guro ng Langgam Elementary School ay may sapat na instructional materials base sa IDEA. Upang matugunan ang pangangailangan ng 800 mag-aaral sa online distance learning, ang bawat bata ay makatatanggap ng soft copy ng module. Samantalang, 3,003 na mag-aaral na nag-enroll sa modular distance learning ay makatatanggap ng printed module sa bawat quarter. Upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng mga guro sa kanilang propesyon, magsasagawa sa pamumuno ng school LAC team ng mga inset at LAC session. Magsasagawa din ang punong guro at mga dalub guro ng coaching at pagbibigay ng technical assistance upang lalo pang mapanday ang husay ng bawat guro sa pagtuturo. Bilang bahagi ng monitoring and evaluation, ang bawat guro ay magkakaroon ng instructional supervision kung saan aanyayahan ng guro ang punong guro o ang dalub gurong nakatalaga sa kanilang baitang upang magsagawa ng formal observation at makapagbigay ng technical assistance. Gamit ang technical plan template, itatala ng punong guro o dalub guro ang mga obserbasyon na kanyang nakita sa pag-o-observe sa guro at makapagbigay ng technical assistance na kinakailangan ng guro. School Logistic Management. Upang matiyak na maayos ang pamamahala ng mga gagamitin ng mga mag-aaral at matiyak na may pondong magagamit sa pag-iimprenta ng module, ang 30% ng school maintenance and operating expenses na nagkakahalaga ng 295,906.89 ay titiyakin na magagamit sa module. Samantalang, ang mga module na gagamitin ay ipamamahagi ng paaralan sa tulong ng mga stakeholders na lumagda sa Memorandum of Understanding. Registry of Stakeholders. Mayor Lourdes S. Katakis provided risograph, 1 laptop, reams of bond paper. Honorable Dave Alvarines donated 10 reams of bond paper, 10 boxes of surgical mask, computer ink. Honorable Aaron Katakis donated 10 gallons of alcohol, 10 boxes of surgical mask, hand washing soap. Honorable Ann Matibag donated 1 thermal scanner, 10 boxes of surgical mask. Samahan Kabataan Barangay Langgam provided internet connection per porok. Parent of 3,803 learners from kinder to grade 6 donated ream of bond paper and give their pledge of commitment in helping the school in the mobilization of printed modules. Bilang pagtataya sa pangangailangan ng paaralan, katulad ng repair ng pasilidad, instructional materials, gastusin sa bills, at iba pa, nagtala ang paaralan ng funding resource requirement and sources batay sa Annual Implementation Plan, Annual Procurement Plan, at School Improvement Plan, at sa 30% na budget mula sa School MOOE na nakalaan para sa pagpapaimprenta ng module. Ang mga sumusunod na legal basis ang naging batayan ng paaralan sa pagbuo ng School Learning Continuity Plan na aking inihatag sa inyo. Maraming salamat po at magandang San Pedro. #BatangLanggamES, panalo ka! Kudos po kina Sir Albert Tanyongon and Ma'am Gretchen Samala sa napakaganda at malinaw na presentation ng ating School Learning Continuity Plan. Marami sa inyo ang nagtatanong, paano kaya ang magiging proseso ng modular class? Ang iba sa inyo iniisip, paano kaya ang magiging distribution ng modules? Kaya naman, para masagot ang inyong mga katanungan, tinatawagan ko si Ginang Margie Data, isang guro mula sa grade 1, para ibahagi at ipaliwanag ang Parents Guide to Modular Learning, pati na rin ang modules preparation, distribution, and retrieval process. Go ahead, Ma'am Margie. Magandang araw sa ating lahat. Study at home,
Handa na ba ang ating mga anak at tahanan ngayong darating na pasukan? Narito po ang ilang paraan ng paghahanda sa mag-aaral at sa ating tahanan sa new normal of education. Una, ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Sabihin sa mga anak na ang tahanan ang unang paaralan at ang mga magulang ang unang mga guro. Ipaliwanag din sa kanila ang mga katagang virus, pandemya, quarantine, at distancing upang lalo nilang maunawaan kung bakit sila sa bahay nag-aaral sa ngayon. Pangalawa, magtakda ng lugar para sa pag-aaral. Ito ay lugar sa ating tahanan na kung saan ay may tamang liwanag, presko at komportable. Nang kung sa ganon, matapos ng ating mga anak ang gawaing pampaaralan. Pangatlo, magkaroon ng taktang oras sa pag-aaral. Kailangan ma-establish ang study habit at routine sa pag-aaral upang maging responsableng estudyante. Sundin ang oras na nakatakda. Maaaring i-print ang kanilang class schedule para alam natin ang mga dapat nating tapusin. Pang-apat, alisin ang mga sagabal. Tanggalin ang mga hadlang sa kanyang pagkatuto, tulad ng gadgets, laruan, at mga bagay na nakakaagaw ng kanyang atensyon para mapokus siya sa kanyang ginagawa. Panglima, ihanda ang mga kagamitan sa pag-aaral. Bago mag-umpisa ang gawain, tiyaking nakaayos na ang kanyang mga gagamitin, tulad ng lapis, papel, at iba pa. Pang-anim, magbigay ng goal kada araw kung may dapat tapusin at mainam na ito ay makumpleto. Pang-pito, maglaan ng oras na basahin ang module bago ibigay at pasagutan sa inyong anak. Siguradong tatanungin ka ng iyong anak sa kung paano ito sasagutin. Kaya mainam na ito ay basahin mo muna. Pangwalo, makipag-ugnayan at makipagtulungan sa paaralan. Kung may katanungan at pag-aalinlangan, ang ating mababait na guro sa Langgam Elementary School ay laging nandyan at handang tumugon sa inyong pangangailangan na may kaugnayan sa pag-aaral ng inyong mga anak. Ngayon naman po ay naririto ang mga hakbang sa pagsasagawa ng modular na pag-aaral. Number 1, paghahanda. Kailangang ihanda ng guro ang mga activity sheets, study guide sheets, at students' inquiry sheets bilang parte ng self-learning modules. Ang isang paaralan ay nagkakaroon din ng dry run, isang practice kung ano ang gagawin para malaman kung may magiging problema sa sistema upang magawa ng solusyon sa pagsisimula ng tunay na klase. Number 2, pagtungo. Ang mga magulang, guardian o sino mang parte ng pamilya na may edad 19 hanggang 59 ay magpupunta sa itinakdang lugar ng paaralan upang kunin ang printed learning materials sa gurong nakatalaga sa takdang oras o araw. Number 3, pag-aaral. Sa gabay ng magulang o guardian, aaralin ng mga mag-aaral ang modules o lessons para sa isang linggo. Kung may katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa guro sa pamamagitan ng messenger, text o call at personal na pagsulat. Number 4, pagbabalik. Ibabalik ng mga magulang ayon sa itinakdang araw na itinalaga ng guro o ng paaralan, dala ang mga printed learning materials na sinagutan ng bata. Kasabay nito ay ang pagkuha ng bagong module sa linggong ito. Number 5, pagtugon. Ito na ang oras para i-check at matugunan ng guro ang mga katanungan ng mga mag-aaral. Maaari niyang sagutin ito sa pamamagitan ng FB, text, o call o personal na sulatan ng mag-aaral para maibalik sa bata sa susunod na pagtungo ng mga magulang. Mga gabay para sa mga magulang sa paggamit ng modules or activity worksheets. Una, pagpasok at pag-aaral ng mga bata. May tinakdang class program ang mga bata
na makikita ang oras na ilalagi ng mga mag-aaral sa bawat asignatura. Tingnan ang kalakip na class program. Pangalawa, mga kagamitan sa paggawa ng portfolio. Kailangan ng isang long white folder, disenyo ng pabalat ayon sa tagapayo para sa sisidlan ng activity worksheets at ipapang output ng inyong mga anak sa loob ng isang linggo. Maaari ring mag-decide ang gurong tagapayo ng kanyang gagamitin para sa paggawa ng portfolio. Pangatlo, pagsubaybay ng magulang, guardian, nakatatandang kapatid o kasama sa bahay. Bawat asignaturang natapos ng bata sa itinakdang oras ay may kasamang mga activity worksheets, practice exercises na sasagutan pagkatapos ng aralin. Alamin kung natapos na ng bata ang pinagagawang activity or practice exercises. Tingnan ang individual learner's progress report at lagyan ng check ang column ng complete or not complete. At maglagda sa katabi nito na patunay na natapos na ang gawain ng inyong anak. Hindi po sa loob ng module sasagot ang mga bata. May itinakdang worksheets para doon gagawin ang activity at practice exercises. Ito ay halimbawa ng Learner's Progress Report na kung saan sasagutan ng magulang, guardian, nakatatandang kapatid o kasama sa bahay. Dito isusulat ng magulang ang mga gawaing natapos o di natapos ng mag-aaral. Tandaan, ang form na ito ay dapat isauli kasama ng activity sheets pagkatapos ng isang linggo. Ito naman ang halimbawa ng pupil's query sheet. Ang una hanggang ikalimang Roman numerals na bilang ay sasagutan ng bata. Ang halimbawa nito ay ang pagbibigay niya ng isa o higit pang bagay na kanyang natutunan sa loob ng isang linggo. Sa ika-6 naman nito ay ang impormasyong sasagutan ng mga magulang, guardian, nakatatandang kapatid o kasama sa bahay ukol sa pag-aaral ng kanilang anak sa loob ng isang linggo. Muli, tandaan na ang form na ito ay dapat isauli kasama ang activity sheets. Ang anumang mga pagbabago na gagawin ng ating paaralan ukol sa pagtungo o pagkuha at pagbabalik ng mga worksheets o activity sheets ay inyong malalaman sa gurong tagapayo ng inyong mga anak. Ako po, si Ginang Margie D. Data, na nagsasabing magtulungan po tayong lahat para sa ikauunlad ng ating mga anak. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Margie. Isang malaking hamon hindi lamang para sa mga guro, kundi pati na rin sa mga magulang ang distance learning. Kaya naman, tinatawagan ko si Binibining Elaine B. Medina, isang kindergarten teacher, para ibahagi sa atin ang mga challenges that may affect learning process and its intervention. Go ahead, Ma'am Elaine. Magandang araw! Dahil nagabayan na kayo para sa darating na pasukan, alamin naman natin ang mga hadlang o balakid na maaaring kaharapin sa panahon ng pagkatuto sa modular distance learning. Una, hindi maayos na kapaligiran sa tahanan sa panahon ng pag-aaral. Gaya na nabanggit, maaari tayo magtalaga ng isang lugar para sa pag-aaral. Pumili ng isang lugar sa bahay na kung saan ay doon mag-aaral ang ating mga anak. Piliin ang lugar na tahimik at walang sagabal sa pagkatuto. Sa ganitong paraan, maengganyo natin ang ating mga anak na makapag-focus sa kanilang ginagawa. Pangalawa, pamamahala ng oras o time management. Dahil sa new normal na sistema ng ating edukasyon, asahan natin ang pagbabago sa nakagawiang routine sa araw-araw. Ano nga ba ang maaari nating gawin? Maglaan ng oras para sa paggabay sa leksyon ng inyong mga anak.
lalo na kapag may dalawa o higit pang anak na mag-aaral sa isang pamilya. Hatiin ang oras upang ang lahat ang inyong magabayan. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa guro ukol sa nakatalagang oras na kailangang ilaan sa paggabay sa pagkatuto ng inyong anak. Pangatlo, mga kahirapan sa mga kagamitan sa pagkatuto. Ang magsisilbing kagamitan ng inyong anak sa pagkatuto ay ang ipamimigay ng module na mula sa paaralan. Kung kaya't, kung mayroong hindi maunawaan sa paksa na pag-aaralan ng inyong mga anak, huwag mag-atubiling tanungin ang gurong tagapayo upang malinawan. Pang-apat, suliranin sa pagitan ng gawaing pampamilya at takdang oras ng pag-aaral. Anong maaaring gawin? Dahil ipamimigay ang module ng inyong mga anak at hawak din po ninyo ang inyong oras, maaari niyong gabayan ang inyong anak sa oras na hindi makakahadlang sa iba pang gawaing bahay. Kaya mga magulang, laging tandaan, para maging matagumpay ang pag-aaral ng inyong anak, tamang paggabay at suporta mula sa pamilya ang kailangan. Magtulungan tayo para sa kinabukasan ng inyong mga anak. Muli, ito po si Binibining Elaine Medina. Maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Elaine. At para naman po sa karagdagang kaalaman, tinatawagin ko si Binibining Remedios Narag, guro mula sa unang baitang, para maibahagi sa atin ang ilang mahalagang bagay. Go ahead, Ma'am Rem. Kayo ba ay naguguluhan? Narito na ang mga dapat tandaan at kailangan. Para sa kindergarten, ang bata ay kailangang 5 taong gulang bago o pagsapit ng Oktubre 31. Ang cut-off ay October 31, 2015. Para naman sa unang baitang, kailangan ay 6 na taong gulang bago o pagsapit ng Oktubre 31. Ang cut-off ay October 31, 2014. Kailangan din ay nakatapos ng kindergarten o maaaring kinder 2 o kinder 3 lalo na sa mga pribadong paaralan. Para sa ikalawang baitang, kailangan ay nakatapos ng unang baitang. Para sa lahat ng mga mag-aaral, ay kailangang magpasa ng kopya ng PSA birth certificate o kung wala naman, ay maaaring local civil registry pansamantala. Bakit nga ba kailangang magpasa ng birth certificate? Sapagkat, dito po kinukuha ng mga guro ang impormasyon ng mga mag-aaral. Kailangan din ng ECD or card para sa unang baitang at card para sa ikalawang baitang. Para naman sa mga nagtatanong kung kailan makukuha ang card o ECD sa dating guro ng ating mga anak, mag-antabay lamang po dahil tayo ay bawal pang lumabas. Ngunit dahil sa sitwasyon ngayon, ang mga dapat ipasa ay ihanda na lamang muna para sa oras na hingiin ay mayroon tayong maipapasa. Sa panahon ngayon, hindi ka in kung wala ka ng mga ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-download na! At mangyaring bisitahin lagi ang group chat upang tayo ay laging #updated.
karagdagang kaalaman kung tayo ay magtutulungan. Hashtag para sa bata. Hashtag sulong edukalidad. Maraming salamat, Ma'am Rem. Dumako na po tayo sa question and answer portion. Inaanyayahan ko po ang teaching and non-teaching staff ng Langgam Elementary School para sagutin ang katanungan ng ating mga magulang. Mangyari lamang pong mag-comment ng inyong mga questions sa ating chat box. Salamat po.